Nagtungo sa liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga relihista mula sa Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng kanilang malawakang kilos protesta. Ito'y matapos bawiin ng Quezon City LGU ang permit para ipagpatuloy ang rally sa EDSA ngayong Huwebes. At live mula sa Maynila, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kumusta dyan? Yes, Ninya, dito nga sa Maynila, partikular dito sa Liwasang Bonifacio, itinuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itong kanilang mga programa at protesta umano laban sa korupsyon. Ito nga ay hindi sila pinagbigyan nitong QCLGU doon sa una nilang 2 araw na pagprotesta doon sa area ng Liwasang Pambansa, area nung EDSA White Plains kung saan hindi sila pinagbigyan. Kaya dito nila ituloy sa Maynila ang kanilang programa. Pagsikat pa lang ng araw, kalat na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pa nilang kasama sa paligid na Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kanya-kanyang latag na mapepwestuhan ng mga tao para sa pagpapatuloy ng kanilang programa. At yun nga po. Matapos kasi ang 2 araw na pagprotesta sa People Power Monument sa kahabaan ng EDSA White Plains, nagtungo naman sila sa Maynila. Dahang-dahang kumapal ang mga tao sa lugar at pasado 3:00 nang sumampa ang bilang nila ng 8,000. Gaya ng inaasahan, malaki ang naging epekto sa trapiko ng pagtitipon. Bagaman iniiwasan ng mga otoridad na umapaw ang tao sa kalsada, ramdam pa rin ang usad pagong na andar ng mga sasakyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Ang Manila LGU, maaga na rin nag-anunsyo ng mga saradong kalsada dahil sa inaasahang bugso ng tao. Kabilang sa baradong daan ay ang bahagi ng Ayala Bridge pati na ang kalsadang patungo sa Malacanang. Naka-alerto na rin ang mga tauhan ng Manila Police District pati na ang kabuuan ng PNP upang matiyak ang kaayusan sa pagtitipon. Substantial number of personnel ang nakadeploy kasi activated naman ngayon yung ating Task Force Manila Shield. So Malacanang at saka dito, sufficient yung bilang yung suporta ng National Headquarters at ng Regional Headquarters pagdating sa dami ng pulis na magagamit dito. Hindi naman papayagan ng mga otoridad na masakop at matapala ng mga tao ang mga national road sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Dapat makontrol umano nila para hindi mabarahan ang daanan ng mga sasakyan. Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Luneta. Bawal mapalamit sa seat of power. Papalayo kung mag-extend. Mag-extend. At saka may mga panumang 3 freedom parks available sa kanila. Pwede namin i-suggest sa mga organized. Wala pa ring impormasyon kung magtutuloy-tuloy ang gagawing protesta, lalo pat walang permit ang mga Freedom Park sa Maynila. Pero may komunikasyon naman umano ang Manila LGU sa organizer ng pagtitipon. Kaninang tanghali, namataan ulit na sumali sa pagtitipon si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Muli niyang ipinanawagan sa gobyerno ang patas na pag-iimbestiga sa mga korap at pagbubukas muli ng pagdinig sa flood control scandal. Ninya, sa huling tala ng Manila City DRRMO ay almost 10,000 na nga daw itong mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. At konting traffic update lang niya, itong nasa likuran natin ngayon, ito yung ilalim o yung dulo ng Quezon Bridge. So ito yung mga papuntang Manila City Hall, papuntang Pasay, papuntang Luneta Park. So ito yung area na yan. Kung makikita ninyo, medyo mabigat yung traffic dahil yung pinakagilid niyan, yung nanditong part, ay nandyan nakapwesto yung Liwasang Bonifacio at marami nang tao na nandoon sa area na yon. Kaya masikip na ito. Itong area na yan hanggang doon sa may simbahan ng Quiapo ay ganyan kasikip yung daloy ng trapiko. At kanina nga nung inikot natin yung area ay medyo almost 30 minutes bago tayo nakatawid dito sa area na ito para makapunta doon sa area ng Liwasang Bonifacio. Ninya. Oo, kaya lumipat nga dyan ang katakot-takot naman na traffic na yun, JM? Kaya iwasan muna ng ating mga kababayan kung hindi naman talaga kailangang dumaan dyan. Pero sa ngayon, ano ang sabi ng mga nagrarally dyan na JM? Hanggang anong oras daw sila? At itutuloy ba to hanggang bukas? Ninya, sa pagkakaintindi ko sa tanong mo,
Actually, wala pang alam ang LGU, especially, particularly, or rather itong Manila Police District, kasi natanong natin kanina kung ito ba ay posibleng umabot pa sa mga susunod na araw. Ang sabi ng Manila Police District ay wala pa silang impormasyon kung sakali bang magtutuloy-tuloy itong programa dito sa lugar ng Liwasang Bonifacio. Tandaan natin niya, itong Liwasang Bonifacio ay Freedom Park. So ibig sabihin, walang permit na kailangang isubmit ang Iglesia ni Cristo para ituloy-tuloy yung kanilang programa. Pero isa nga sa tiniyak ng MPD dyan ay may communication naman itong LGU pati yung organizer ng Iglesia ni Cristo para sa isinasagawang programa dito. Ninya. Anong sabi ng mga nagrarally o yung nag-Iglesia ni Cristo? Baka may nakausap ka dyan? Hanggang kailan raw sila dyan? At bakit hanggang ngayon nandyan pa rin sila? Ninya, based dun sa pag-ikot-ikot natin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang sabi nila ay hanggat kaya nila ay magtutuloy-tuloy sila dito sa kanilang programa. Katunayan, ipapakita ko lang din, dito sa gilid na area na ito, dito sa area na yan, meron na silang sineset up na panibagong LED screen, pati na rin yung tawag dito speaker para marinig dito sa area na ito, kasi kanina walang naririnig na area dito o yung kung anumang programa na ginagawa nila doon sa kaloob-looban ng Liwasang Bonifacio. Pero ang napansin nga natin bandang hapon, kaninang umaga kasi kaunti pa nasa 1,000, 2,000 lang yung bilang ng Manila DRRMO. Pero ngayon dito sa area nakikita natin tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga tao. At ito pa nga yung panawagan ng mga speakers nila kanina. Pumunta kayo dito sa Liwasang Bonifacio. So ganyan yung panawagan nila. Kaya hindi pa tiyak kung hanggang kailan itong programa na gagawin nila. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda.